Nagsisimula na naman ng isang bagong umaga. Nagpapatuloy po ang Go Negosyo Talks, Meet the Presidential Series at kasama pa rin po natin ang pambato ng Team Galing at Puso na si Senator Grace po. At ang susunod pong magtatanong ay si Ms. Rosalyn Wee. Go ahead po, ma'am. You mentioned that you're going to appeal to the Supreme Court, and I hope the Supreme Court justices will still remember that our government is by the people, for the people, and of the people. Okay, my question is, in case they forget about that, and you're going back to the Senate, are you going to repeal the law that deprive you of being a presidential candidate? Well, ma'am, that's assuming that I can still go back to the Senate. On the other hand, I think it's about time that we also become more specific with the law. I think the law is really there to empower people, not to be able to, not to take their opportunities away. And especially, alam mo, minsan tinitira ako, ano na naman to? Balik na naman tayo sa foundling issue. Pero yun po talaga yung storya ng buhay ko. Hindi ko talaga nahihiwagaan rin ako, hindi ko talaga alam. Bata pa lang po ako, hinahanap ko na kung sino yung mga magulang ko. Hindi lang po ito drama, totoo po ito. Kaya nga nung palayong kinakausap, yung pamilyang nakatagpo sa akin, baka naman kilala nyo, baka naman kinahihiya lang ninyong aminin na isa kayo doon. Pero parang hindi ko talaga alam. Ang sitwasyon po ng buhay ko, na hindi ko kilala ang aking magulang, ay hindi dapat maging balakid para ako ay pwedeng manilbihan sa bayan at kayo rin po. Dahil hindi naman ninyo kasalanan kung paano kayo pinanganak. Ang magiging kasalanan ninyo ay kung paano kayo lumaki. Di ba? So, apila ko lang po, talaga bang nakakabawas sa inyo na payagan ng mga katulad namin na sumubok? Eh di kung hindi karapat-dapat, hindi naman iboboto. Pero, pag iniisip ko rin, alam mo, ginawa ko rin to para sa tatay ko eh. Mahal ko yon. Magaling, matulungin sa tao, hindi mayabang, kahit matapang. Siyang inspirasyon ko. Kung hindi naman ako matuloy sa mas mataas na posisyon, parang tanggal na rin yung bigat na yun sa balikat ko eh. Kaya lang ang pasan-pasan ko na iniisip ko palagi, ay ang pangarap din ninyo na maging maayos ang ating bansa. Kaya kahit mabigat ang pasanin na to, kinakaya, di ba? Kayanin. Ma'am, ako naman na magtatanong, just very quickly. Nasabi niyo na po minsan na wala namang exclusive franchise ang LP or CP Noy sa Daang Matuwid, no? To imply na kayo rin naman ay naninindigan sa ganong klaseng prinsipyo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po sa tingin ninyo ang tatlong sabihin na natin, mali o palpak na ginawa ng administrasyong ito na saliwa sa Daang Matuwid na pinangangalandakan po nila? Kailangan lang ako magpakatotoo. Pero yung tatlong mga bagay, unang-una, sa tingin ko, medyo nagkulang tayo sa infrastruktura. Hindi ito by order of importance. Infrastruktura, importante yon. Pangalawa, although hindi naman natin sinasabing buong-buong kasalanan nila, pero dapat mas naging napadama pa sa mas nakararami ang paglago ng bayan. Mas marami sanang nakasama. At pangatlo, sa tingin ko rin, yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Importante talaga na marami akong nakakausap na namumuhunan, mga businessmen, na ang sinasabi nila talaga, inaamin nila, peace and order talaga ay problema sa mga lalayong lugar sa Pilipinas at kahit dito sa atin. Pero sinasabi ko nga, ang solusyon na akma rito ay kailangan rin natin isipin mabuti sapagkat minsan, pag nasusobrahan din, ang iba naman nating mga karapatan at ang iba nating mga kalayaan ay baka mawala rin.
Kaya importante talaga na magaling ang liderato, maaasahan, nagpapakita ng halimbawa, tinatapon sa kulungan na walang jacuzzi ha, at saka kulungan na walang stage, kulungan na walang money counter o kaya lalagyan ng mga relo ng mga Rolex, kulungan, correctional facility. Pag nakikita naman nila yan na walang nakakaangat sa batas, mayaman man o mahirap, sa tingin ko, mas magkakaroon ng pagsunod, disiplina at respeto ang mga kababayan. Kasi minsan sa ibang lugar, oo nga, tahimik, mapayapa. Pero madalas ang mga mahihirap ang nagbabayad. Sila yung nasa salvage o sila yung nawawala. Mon? Lucy, kukonek ko lang kanina sana sa statement ni Senator Grace. Yung lahat ng pagsubok and challenges, naalala ko ang mahal nating sa FPJ. Ganun naman sa FPJ, nabubugbog muna, tapos nagtatagumpay at bumabawi at nananalo. Okay, pagpatuloy natin ang pagtatanong since we're on the topic of politics. No, ano hong masasabi ninyo dito sa pag-handle ng gobyerno sa laglag bala? Halimbawa, since napag-uusapan nga po yung kaligtasan at pati na yung I guess the convenience of the ordinary Filipino, no, in their day-to-day lives. How do you think if you were the president, how would you have handled something like that? Well, unang-una po sa laglag bala, dapat meron ng pinaalis sa trabaho nila eh. Noon pa. Di ba? Noon pa. Pinaalis na yan. Dahil hindi dapat ang OFW nawawala ng trabaho, kundi ang mga nagkamali at nagkulang sa gobyerno. Ngayon, pagdating dito sa laglag bala na sinasabi natin, ano ba talagang naging problema dyan? Naging problema ay liderato. Okay. Akalain nyo na naghihiring ako ha. Tinanong ko si Aling Gloria. Sabi ko, ma'am, isang araw ba kayo na-detain? Hindi po, 2 araw. O ano nangyari nung na-detain kayo? Pinakain ba kayo? Hindi po. Ha? Paano ka, hindi ka kumain na 2 araw? Hindi po, inintay ko pa yung anak kong dumating kinabukasan bago nakabili ng pagkain. Ang kawalan ng compassion, ang talagang nakakadismaya. Ngayon, ang tagal na nagkakaroon ng issue ng CCTV sa airport. Hindi pa rin nila natugunan, kaya nga nangyari yung mga laglag bala na yan. Imbis na agrikultura ang pinapalakas, balang tinatanim sa airport. Sinasabi natin, gusto natin paramihin ang ating mga turista. Paano dadami yun kung ganun nga mangyayari? Kaya nga po, kung sino man ang kabinete ko o yung mga kukunin ko, pumirma ka na kayo ng kontrata ngayon. Ito ang deliverables ninyo. Maayos, time in motion sa airport, ganito, malinis. Kung hindi nyo nagampanan yan, resignation mo na to. Tanggal na kayo sapagkat, ilan ba tayo? 103 million people in the Philippines. Kulang ba tayo ng tao para manilbihan? Siguro naman meron talaga tayong pwedeng ipalit. Pero muli, dapat talaga natin ayusin ang sistema para maging mas accountable ang ating mga opisyales sa gobyerno. Alright, marami pa po tayong pag-uusapan. Hindi pa rin po tayo tapos at sa ating pagbabalik, makakarinig po tayo ng mga katanungan mula sa ating audience dito po sa hall sa pagbabalik po ng Go Negosyo Talks Meet the Presidentiable Series.